Bigay mo ang araw ng Sabat upang amin itong ipangilin. Tulungan kami, Ama, na muli namin maripaso kung paano ang paraan ng pangingiling ito. Salamat po ng maraming at kami pangunahan ng iyong banal na Espiritu hanggang matapos ang araw ng Sabat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa isang zoo, may mag-ina na camel. Isang mother camel, isang baby camel. Ang sabi ng baby camel, bakit ang likod ng camel ay may bukol sa likod? Sabi ng nanay, lalagyan yan ng tubig. Lalagyan ng tubig. Tapos sabi na naman ng baby, bakit malalaki ang paa? Bakit malaki ang paa? Yun, di ba? Para daw ito'y matibay dahil ang lalakaran ay disyerto. Desert. Okay. So, nasagot. Bakit mahaba ang pilik mata? Masyado, di ba? Oo. Naalala ko niyan si Kaluka sa Margo TV kasi laging malaki, mahaba ang pilik mata. Sabi ng nanay, para hindi raw mapuwing. Kasi nga naman, pag naglagan ka, yung oo, di ba? Buhangin yan eh. Okay. Tapos, sabi ulit ng baby, Mama, di ba camel tayo, no? Oo. Bakit tayo narito? Nandoon sila sa zoo. Nandoon sila sa zoo. Ang ibig sabihin, mga kapatid ko, makumpleto man ang mga gears na panlaban kung saan-saan, kung hindi naman ito magamit, ay walang kabuluhan. So ngayon, ibinigay sa atin ang araw ng Sabat. Hindi sapat na araw ng Sabat, pupunta lang tayo sa church, kumpleto na. Kumbaga, merong mga palatuntunan, mga palatandaan, mga dapat isagawa. Kasi, sabi nga ni Kuya June Fidatan, hindi ko pwedeng kalimutan yun. Kung nakahanda ka na, dumating si Jesus, handang-handa ka pagdating ng Sabat. Hindi ba akala natin, padali yan naman Sabat eh. Pupunta lang naman tayo sa church, tapos na. Hindi ganun kadali pala. Kailangan malaman mo kung paano pangalagaan, kung paano gagawin ang araw ng Sabat upang sa ganun, pag ready ka na nito, para na rin itong paghahanda sa pagdating ni Jesus. Sino sa inyo ang nakahanda na pagdating ni Jesus kung sakasakali ngayon? Meron ba? Si Kuya, handa na. Ayan. Magandang palatandaan. Pero tayong lahat, hindi pa. Di ba? So, napakahalaga na paghandaan ang araw ng Sabat. Alam niyo kung bakit? Kasi, ito pala, isa ito sa recommendation ng pagbabago. Kumbaga yung mga renewal, oo, di ba? Isa pala sa talagang requirement ay paghandaan ang araw ng Sabat. Dahil ang katapatan nito, pag pinaghawakan natin at sundin ang may katapatan, ang pangingili ng Sabat o Sabado, ito ay dakilang subukan. Ito pala ay test. Ang Sabat pala is the test of our loyalty to God. So, pag-aralin natin muli, ano ba ang dapat natin gawin? How to keep the Sabbath holy. Ito yung hindi ko pa nagagawang pagbigyan kayo lahat, pero ito ay anong tawag yan? Sinaliksi ko, binasa ko ang lahat ng mga writings tungkol sa Sabbath, at ito ang summary na aking naisagawa. At pag ito ay ating na isakatuparan,
masasabi natin, handang-handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. So, handang-handa tayo, masasabi natin na nasundan natin kung paano isagawa ang araw ng Sabado. Number 1, the very first victories are to be won in the home life. Let your words be right words. So sa bahay pa lamang, ito ang pasimula. So ganun pala, no? Babantayan natin ang ating mga pananalita. Alam naman natin, words can kill. Words can kill. It is not, the most important is not what you are going to talk about, but it is the way you talk. Hindi na nangangahulugan kung ano yung sasabihin mo, ang napakahalaga kung paano mo ito sinasabi. Let the spirit be kept free from irritation. Anong ibig sabihin? Kaya kailangan iwasan natin ang mga bagay na makakapag-irita sa atin. May mga bagay na, halimbawa ko noon, siguro hanggang ngayon, ayaw ko, hindi ko pa nasubukan. Ayaw ko na maghintay ako ng matagal. Kayo? Diba? Isa yan sa talaga, number 1 ko yan. Pag may sinabi ko, oras, tuloy yan. Na-adapt naman yan ng mga ACS natin, di ba? Alam yan ng mga grupo natin. Pag sinabi kong, alis tayo ng alas 2, asahan nyo. Kasi, ako pag nagsabi ako ng oras, asahan nyo na before that time, sisipot na ako. So, yun ay parang last call ko na yun. Yung huling ultimatum na yun. Pero, maaga pa mas darating naman yan. So, ganun din tayo. Let the spirit be kept free from irritation. Dapat alam nyo kung anong ayaw nyo. Diba? At ito ba naman? Kasi baka naman ayaw nyo lang yan. Okay naman pala sa iba. Kasi may ganun tayo, diba? Na may mga bagay na magaan sa inyo, mahirap pala sa iba. Pero mayroon din namang mahirap sa iba, magaan sa inyo. So, kinakailangan ay let your spirit, ang mahalaga, sarili nyo ngayon ang inyong aalagaan. Let your spirit be kept free from irritation. So pag alam nyo na halimbawa ko, ayoko ng may nahuli. Ibig sabihin, hindi on time. Pero paano ko yun makikip ang sarili ko na hindi ako mairita? Ang iisipin ko na lang yan, may dahilan yun, kaya malate, diba? May dahilan yun. Traffic siguro ay may ano. Hihintayin mo ang explanation. Kasi kung basta ka na lang mag-decide, ay naku, sinabi ko na kasi ganito, naku, wala. Ikaw ay irritable. So, ikaw na mismo ang magbigay ng solusyon para sa sarili mo. Hintayin mo muna, may maganda naman siguro explanation kung bakit na-late o iba. So, let the spirit be kept free from irritation. During the week, live as in the sight of a holy God. Hindi lamang pala tayo magiging Seventh-day Adventist. Kinakailangan maging tayong 7 days Adventist. Kasi may nakita ako niya na pag Sabado, Adventista. Pag hindi Sabado, may mga palamutin na, may mga na, di ba? May mga dyan, may mga ikaw na kung ano pa. So, dapat, during the week, live as in the sight of a holy God. Number 4, morning and evening worship. Huwag nating kalilimutan yun. Mahalaga ang morning and evening worship. Hindi lang yun. Kundi sa sarili mo saka sa Panginoon, makikita mo na alas 3 ng madaling araw ay nagigising ka na. Minsan alas 4, di ba? Yung pag nagigising ka lang bigla, yung pala, ang reason ng iba, bakit ka nagising? Magsi-CR kasi ako. Ano lang, yung mag-deposit ka ng tubig doon. Alis ka na. Pero hindi pala yun. Ang tunay palang dahilan, that is the time that God is calling you para makipag-usap sa iyo. Ang problema lang, hindi
ito nauunawaan ng karamihan. Pag nagising sila, ininom ng tubig. Makainom, tulog ulit. Ang Panginoon pala, gusto tayong kausapin in the stillness of the night. Yung bang tahimik. Kaya dapat sa time na yun, na nagising ka, take the opportunity. Kahit na short lang yan, ay, thank you Lord. Parang pasalamatan mo lang siya. At help me kung ano naman siya. Makausap mo man lang siya. Kasi, ganun eh. Pag ikaw ay merong kaibigan, pag ikaw ay may kapamilya, pag ikaw ay merong mahal sa buhay, gusto mo, kahit pa paano kausapin, di ba? So, communication is very, very important. Not only to individuals, but most of all, doon sa isa na kahit anong oras, pwede mong kausapin. Hindi mo kailangan mag-charge. Hindi mo kailangan mag-load. Any time of the day, of the night, or any time, ay pwede mo siyang kausapin. In short, short sentence, or whatever, basta ang gusto niya kausapin mo siya. Nung ako'y nasa aeroplano, pataas ng pataas, nakita ko na napakaraming, yung makikita mo yung mga bahay, hanggang sa puro bubong, tapos halos wala ka nang makita. Grabe ka po ang Panginoon. Imagine mo, ako nga, di ko na alam saan ako nakatira dyan eh. Pero ang Panginoon, alam niya ang bawat isa. Kaya merong text sa Bible, siya ay nakatingin. Tinitingnan niya kung meron man lang na nakakaalala sa kanya. Diba? Kaya napakahalaga na sa gabing yun, ay magsasabi ka na, Panginoon, I love you. Panginoon, salamat. Yung mga ganung bagay ba? Magiging close kayo ng Panginoon. Pag ikaw ay tumawag, siya naman ay sasagot. So, morning and evening worship, and especially devotion time, ito ay huwag nating kaligtaan. No duty, o number 5, no duty pertaining to the 6 working days will be left for the Sabbath. Halimbawa, mga labahan, plantsahin. Supposed to be dapat pala, napaplansa natin ito, natutupi natin ito, kaya lang sa sobrang dami, hindi natin nagagawa, di ba? Pero, ang ibig sabihin nito, pag hindi mo nagawa, huwag mong gawin sa araw ng Sabado. Yan. So, no duty pertaining to the 6 working days ay will be left for the Sabbath. Kung isipin nga naman pala natin, 6 na araw na binigay sa atin, bakit parang kulang pa? Di ba? Kulang pa. Naranasan ko minsan. Ginawa ko talaga ito kasi reminder, pag nakikita ko, check, may notebook ako. Ito ang gagawin ko. Sa oras na ito ang aking gagawin lahat. Pag sinitsekan ko, alam nyo, there was a time na ang ganda ng, kumbaga yung arrangement ng table, walang kakalat-kalat, lahat na yan ay ang sarap pala ng feeling ng gano'n. Pero pag madalas ba yun, bihira. Bakit? Kasi sobra-sobra ang kaabalahan sa ibang bagay. Kaya dapat ay pagtuunan din natin ang pansin ito. Don't exhaust your energy, mga kapatid ko, in temporal labor and appear exhausted on Sabbath. Huwag nating ubusin ang ating energy na para bang ubus na ubus ka, nag-overtime ka pa kung saan. Pagdating ng Sabado, ato sa rest ay aantok-antok ka. Saan si Domi? Mabuting dito, Domi. Binabantay mo si Domi eh. Pag tulog si Domi, ibig sabihin eh, mabuti na lang nakikinig ka, Domi. So, ibig sabihin yan, huwag natin ubusin ang ating lakas. I-reserve din natin sa Sabat ang para sa Diyos. Paano natin yun masasagawa? Before 10 o'clock, matulog na kayo. Di ba? So, ako kasi nagigising ako alas 4. So, pinanukala ko noon, nagawa ko naman 8 o'clock, dapat tulog na ako. Kasi 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Exactong 8 o'clock. Kasi hindi ko na nasasagawa ngayon na 8 o'clock. Tulog ako. So, may utang ako sa rest. Yun ang dapat na mai-correct. So, mga kapatid ko, itong ating binabasa ngayon, lahat tayo
ay dapat mag-reforma. Diba? So, panawagan ito sa atin. Next, preparation for Sabbath is to be made all through the week. Hindi lamang yung, uy, Biyernes na, preparation day. Naku, nag-ano tayo? Nagkukumahog. Hindi pala yun dapat. Dapat pala, start pa lang ng Sunday, di ba kuya? Preparation na ito. So, sabi nga ay, do all your work. Do not cultivate the manana habit. Di ba na ano yung manana habit? Bukas na lang. Di ba yung parang gano'n? Oo, saka na, bukas na lang. So, dapat, ano yun? Preparation. Alam mo kung ano yung gagawin sa araw ng linggo, sa ganito, ganyan, ganyan. So, make every day a preparation day for the coming Sabbath. Friday pala is the special day. Special preparation day. Kumbaga, finishing touches na lang yun. Hindi yung, naku, andyan na, Sabat na, tutukuran mo na yung Sabat, huwag na muna. Kasi hindi ka prepare. Bakit? Kasi nagpiprepare ka sa araw ng Biyernes lang. Which, ang sabi dito, all throughout the week. So, sa Exodus 16:23, merong sinasabi din doon ang sa number 11:8. Research nyo na lang. Ano ba sinasabi? Next, on Friday, preparation for Sabbath must be completed. If it is possible to do, this is if you make it a rule. So sa madaling sabi, kinakailangan pala, Friday, tapos na ang lahat ng gawain. It is not impossible to do if you make it a rule. Pag ginol mo ito, dapat pag ano ng tungtong ng Biyernes, tapos na ang lahat. So sa madaling sabi, every day, meron ka ng goal. Ano ba yung dapat mong gawin? At pag Friday, check mo na lang yun. Okay? Check. Prepare ka na. Hindi yung pag Friday sa kapalan tayo mag-umpisa, ha? Okay. And then, ano ba yung mga dapat na i-check natin para makumpleto ang ating Friday preparation? Number 1, ready clothing. Hindi yung araw ng Sabado sa kapalan ikaw mamamalansya. Kaya, para ma-prepare ang ating, anong tawag doon? Wash and wear. The best, ang inyong mga Sabbath dress, wash and wear, para hindi ko magahol. Hindi na kailangan plansyahin. Isa yun sa pamamaraan. Unless nung panahon, kailangan i-almerol mo pa, di ba? Puso yung almerol. Ngayon, hindi na. So, you must have a ready clothing. Then, clean your shoes. Mabuti naman sa atin. Prepare naman ako palagi dyan dahil meron talaga akong pang-Sabat na tsinelas na dito. Isa yun. Next, no cooking. Ay, dito ako hindi pa lubusan talaga. Laging nagkukuking pa. Siguro, Panginoon, next year. Sisikapin na next year. Sa ngayon, kasi fasting tayo, naisip ko na magluluto-luto pa ng luto mamaya, meron pa rin tayo luto-luto. So, let us consider this. Ito ay mabigat na dito ako nadudulas palagi. Accept it, and kung ako nga na leader, nadudulas kayo pa. Di ba? So, kinakailangan magtulungan tayo na ano ba ang dapat natin i-prepare, ano ba? So, that will be, kasi ang pagiging, although ito ay mga rules to follow, gusto ko rin namang sabihin sa inyo na ang pagpapakabanal o sanctification is a lifetime process. So, we have to understand na hindi ito isang iglap, perfect ka na. Ito ay lifetime process. So, ang mahalaga dyan, kino-consider mo. Ang mahirap kung may reason ka na agad. Ang mahalaga, halimbawa itong no cooking, lagi ko itong naiisip, pero hindi ko pa naisasagawa. Iba yung hindi talaga isinasagawa dahil ayaw isagawa. Ako gusto kong isagawa, kaso hindi ko pa naisasagawa. Minsan, nagagawa
ginagawa ko. Ito yung on and off, on and off. So, dapat pag-aralan din natin. Kasi lifetime process naman anyway. So, no cooking. Ang sabi nga ng iba kasi nung panahon, mahirap ang preparation. Mahirap nga ang preparation. Imagine, mag-aano pa sila ng tinapay, di ba? Gagawin pa nila ito, ibibake pa nila. Ngayon, bumili ka na lang sa, may tinapay ka na. O bakit hindi natin pa isagawa, di ba? Kasi, sabihin natin, Pilipino tayo, sanay tayo kasi ng kanin. Di ba? Sanay tayo ng kanin. Yan ay nasa atin na yun. Basta nakalagay kasi dito, no cooking, period. Hindi to sinabing except or ganito. Wala. Basta no cooking nakalagay. Next, no pleasure seeking. Ano yung pleasure seeking nito? Siguro yung mga bagay na kamya, magbigay ka nga ng pleasure seeking na dapat ay wala. Manood ng mga favorite. Korean television. Kasi doon ka, ano pa, yung mga games, di ba? Yung alam nila, yung pinibali. Salamat, hindi na ako na, bihirang-bihira na ako mag-candy-bali, akala mo. Oo, wala naman tayo mag-candy-bali. Oo, kasi yung mga games, saka hindi ako nag-candy-bali pag Sabat. Ha? Scrabble. After Bible games sabi mo? Walang problema sa Bible games. Ang Bible yan O everything about God, okay naman yun. Pleasure seeking. Halimbawa, manonood ka ng sine, di ba? Hindi dapat. Pero kung manonood tayo dito about Jesus' life, ano na natin? So, nasa atin yun. So, no pleasure seeking. No worldly employment. Ito ang problema ng kadalasan sa Adventist. Kasi, mawawalan ka ng trabaho. Di ba? So, no worldly employment. Noon ako ay nasubok na rin ako dito. Kasi gusto akong kunin ng aking dating boss as auditor ng 3 firms. Ang ganda ng opisina sa 23rd floor ng Robinson's Galleria. Pinapunta ko doon, pinakita, may sarili akong office. Nako, ano ka na, class ka na doon. Carpeted, everything. So, nandoon yun. Ang problema nga, yung ating, hindi pa ako hindi pa ako Adventist noon, mind you. Kaya lang, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo naman ako na gusto mo yung straight na ba? Ano ba ang dapat gawin? So, ayaw ko, pinaisip sa akin na sabihin sa boss ko na nakunin ko yung Sabado bilang rest day ko. Samantalang dati naman, nagtatrabaho naman ako ng Sabado. Ayaw ko kung bakit naisipan ko na yun ang aking ibabargain. Pag binigay yun sa akin, papasok akong muli sa trabaho. Pag hindi, hindi. No? So, nung sinabihan na ako, akala niya kasi okay lang yun, di ba? Nagsabi ako sa kanya, Sir, pwede ba na rest day ko Sabado? So, nagulat siya. Sabi niya, alam mo naman na pag Sabado, andyan ang maraming trabaho, di ba? Kasi nandyan ang, alam mo na yung mga naniningil, yung lahat-lahat. Sabi ko, gusto ko po kasi yung sa family, yung mga anak ko. Basta Sabado talaga ang hiningil ko. Sabi sa akin, kung gusto mo, half day ka na lang. May meron din naman kasagutan siya, half day ka na lang. Imagine mo. Sabi ko, sir, hindi talaga po. Okay, every other Saturday. Ang hirap naman, no? Every other Saturday, basta may half day. Talagang tinanggihan. Tinanggihan ko. At nung tinanggihan ko, naghirap ako mga kapatid ko, super. Nandoon yung, ayaw ko kung bakit sinubukan kong magnegosyo at oras na pagkain. Anyway, wala na tayong pagkain ngayon. Mamaya pa. Sinubukan ko ang iba't ibang klaseng negosyo. Oo. Nag-poultry kami,
naglutan-lutan yung binagyo, naubos ba? Nagpigiri, ganun din. Nagnata di kuko kung kailan na puspusan, ang hirap pala nagnata di kuko, ang arte naman. Kaya kailangan planchahin mo pa yung i-cover. Imagine mo, pinaplansya ko isa-isa. And ang tray, kailangan i-ano mo, painitan mo sa araw. Pinapainitan mo sa araw. Ay, nung lahat na yan, okay na yan. Uupo na ako, siyempre, dahil pagod na ako. Ay, nandiyan yung malakas na hangin. Yung mga tray na yun, lahat na yun scattered. So, wala din. Nag-ripak ako ng asukal, everything, trinay ko. Kasi hindi naman ako tamad. In other words, I believe na basta't masipag ka lang, hindi ka magugutuman. So, andyan, mga saksiyang, mga kapitbahay ko. Wala rin kasi sinabasyon dito. Ice candy pa. Oh, may ice candy pa. Oh, mayroon pa, ano ba yun? Hindi, yung bilog ba? Ha? Ay, basta lahat. Alam mo, pumupunta sa Bicol, yung kung ano yung specialty. Halimbawa, yung pinipit. O, hinaral ko yung mabuti. Na-perfect ko yan. Tapos yung empanada, na-perfect ko din yan. Yung pizza pie, sabi sa akin ng anak ko, Ma, the best, talo mo ang, ano ba yung sikat na, ano yun, na pizza pie? Shakers. Ano? Shakers. Pizza Hut. Hindi pizza. Hindi Wendy's. Shakies. Hindi Shakies. May isa pa. Ha? Hindi. Pero pa yan na masikat ng panahon. Basta lahat. Sabi niya, manatikman. Basta yun ang, ha? Wendy's today, Wendy's. Wendy's, ayun na lang yan. O in other words, natikman kasi ang mga anak ko makipizza pa yan. Halos every week nagpipizza pa kami nagkakain sa labas. Pero sabi ko, pag-aralan ko na ito. Tinambak ako na ng lahat ng ano, ginawa ko pa yung crust, everything, may oven ako, lahat yan. Nung magawa yun, sabi niya, Ma, the best. Talo mo. Talo mo yung ganito. Ma, magtinda ka. Magtinda na lang tayo. Sa lubong ko, malulugi tayo. Kaya sumarap yung dahil lahat ng mga ingredients nandun. So, sa madaling sabi, hindi, paano tayo napunta doon? Kasi no, secular work, no? So, sa madaling sabi, ay naano naman, wala talaga, hindi talaga yung ang gusto ng Panginoon sa akin. Pero, nagpakatatag ako. Hindi ako nagutom dahil pagkain mo, i-prepare mo. O, tapos, pupuntahan ko na yun. O, bukas, may laing ako. Ilan ba ang ano? Alam ko na. O, makalibre lang kami. O, bukas, meron akong maruya. Kaya si Ryan, naiyak ako nung narinig ko ba yung ginawa niyang kanta sa akin noong birthday ko. O di ba may nabanggit doon na siya ay nagtitinda ng maruya. In other words, lahat na yan, prepare kasi ako ng Panginoon. Salamat mga kapatid ko. Ang Sabat ay sukatan. This is the test of loyalty. At nagpapasalamat ako, hindi pa ako Sabadista. Talagang pinaglabang ko na ang Sabado. Kaya siguro paraan ng Panginoon na ako ay maging Sabat dito din. Okay? So, ito na. Before sunset, set aside all secular work and all secular papers be put out of sight. Naku, ang kayamanan ko mga papel. Sa totoo lang. Simulat sa papel. Kasi mahilig ako nagsulat. Pag hindi ko natatapos, tatakpan ko lang yan ng malaking tuwalya para So, ang sabi dito, lahat ng secular work, tapusin. Guard the ages of the Sabbath. Ano yun? Yung sunset ng Friday at saka sunset ng Sabado. Kasi sunset ng Friday, parang ayaw pa natin sumapit. Diba? Pero pagdating naman ng sunset ng Sabado, halos gusto natin matapos na. Baliktad yata dapat baliktarin natin na kasasabikan natin yung araw ng Sabat. Naku, napakarami pa kaya dito, alas 12 na. Welcome the Lord's Day with quietness of mind.
differences, ito, labo-labo ko na. All differences should be put away. James 5:16, confess your faults to one another and pray for one another that you may be healed. Oh, pag may kasalanan ka, ano ka? Ano? Makipagkasundo. Makipagkasundo ka. Kailangan wala kang kalaban. Ang kailangan yung basta ikaw makipagkasundo. Ayaw nyo makipagkasundo, problema na niya yun. Ang mahalaga, basta sa'yo, ay all is well. And, nakita niyo ba yung 3 Idiots na pelikula? All is well. Yun lang yung laging sinasabi. All is well. All is well. Mahaba din yung explanation nun, pero wala tayong time. Okay. Ang nakalagay dito, refrain from physical labor. Discipline the mind to dwell upon sacred things. Avoid worldly things. Talk upon anything or everything which may come into the mind is speaking out of words. Kinakailangan yung all about Jesus. Every deviation from right brings us into bondage and condemnation. Before sunset, let the members of the family assemble to read God's Word, to sing and pray. Let all bring the Bible and each read a verse or two, sing, then pray. So maganda yung ating ginagawa dito na pagdating ng gabi, nagbabasa tayo, na sunod-sunod tayo. Nagagawa natin ito. Means eternal salvation to be in the Sabbath holy. 1 Psalm 2:30, them that honor me, I will honor. Spend time with children in nature. Tell about God's creation and love. Tell about the way of salvation. Read interesting Bible story. So, nakalahati na tayo. Ang kalahati na to sa susunod. Fasting and praying. Ang sabi nga, Ezekiel 20:20, hallow my Sabbath, for this will be the sign that I am the Lord your God. May the blessings of the Lord be upon us all. Thank you and happy Sabbath. I shall see the King someday in the land of song, in the glorious throne where there never comes a night. With my Lord once slain, I shall ever win in the glory land of light. In His glory, I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King, all my tributes bring, and shall look upon His face. Then my song shall be how He ransomed me and escaped me by His grace. In His glory I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. Let's pray. Holy Father, we give all our thanks today. Salamat po ng maraming na binigay mo sa amin ang araw ng Sabat bilang tanda na kayo ang aming Diyos na mandalalang. Ito'y bilang tanda na ang everything in this world you created. Panginoon, ito ay everlasting. Sa lahat ng saling lahi ay dapat na ipangilin. Tulungan mo po kami, unti-unti naming matutunan ang mga bagay-bagay upang sa ganun, ma-perfect po namin sa tulong ng banal na Espiritu. Saan man kami nagkulang, turuan kami ng iyong pagmamahal at pag-unawa. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga
matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Lakas ng ulan. Umuulan ang puso ko giliw. Kyrie. Hindi ko. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by His word and by His heart? By His grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take His children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see